Pagbalik ni na Arthur at Jasmine sa Xyres, sinabi niyang mabuti at naihatid nila ito sa oras. Nagulat din siya nang makita siyang tumatakbo, dahil hindi niya alam na kaya niya iyon. Ipinaliwanag ni Jasmine na itoon lang ang wind mana sa paa, na itinuro niya noon. Nilinaw ni Arthur na hindi niya alam na posible iyon. Biglang may lalaking nakabaluti na lumapit upang bumati. Nakilala ni Jasmine ang lalaki bilang si Bold, isang AA rank adventurer. Ikinararangal daw nitong makilala siya at humingi ng pabor. May natuklasan siyang bakas ng pambihirang kayamanan at nais siyang isama. Tahimik na minasdan ni Arthur ang usapan, napagtantong mataas ang kakayahan ni Bold. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit tila sumisikip ang dibdib niya kapag malapit ito kay Jasmine. Isinantabi iyon ni Arthur. Pagdating sa bahay, inanyayahan agad siya ni Adam na magsanay. Naalala niya ang una nilang laban noong bata pa siya at mahina pa. Napangiti siya sandali, ngunit bigla siyang inatake ni Adam. Mabilis siyang umiwas at sumalakay mula sa itaas. Nagulat siya nang maarang ni Adam ang espada kahit mula sa likod ang atake. Gumanti ito, sinipa siya palayo, saka sumugod muli. Naghanda si Arthur, iniisip ang galaw ni Adam. Sa posisyon ng sibat, naunawaan niyang mula sa itaas ang atake. Tumalon si Adam at bumagsak ang malakas na strike. Napaluhod si Arthur ngunit nakapigil. Umatras si Adam, humanga sa depensa at paghula niya. Sinabi ni Arthur na tsamba lang iyon. Sagot ni Adam, matagal nang walang nakapigil sa galaw na iyon kaya mas lumakas na siya. Nagpasalamat si Arthur, ngunit lumapit ang Twin Horns at sinabing sobra si Adam. Sagot ni Adam, hindi na bata si Arthur kundi parang halimaw. Hinablot ni Eleanor ang sibat at pinagalitan siya. Tinanong ni Alice kung ayos lang si Arthur, sinabi niyang nanginginig lang ang kamay niya. Napansin ni Angela na hindi nagalit si Alice. Ipinaliwanag nitong bahagi iyon ng seryosong training, ngunit kinatatakutan niya kapag nasa panganib si Arthur na hindi niya mabantayan. Sinabi ni Helen na susunod ang archery, at idinagdag ni Duran ang earth magic. Ayon kay Angela, magtuturo siya ng wind magic bilang huli, na masayang tinanggap ni Arthur. Alam niyang mahalaga ang matututunan sa Twin Horns bilang AA rank, kaya sisikapin niyang matutunan ang lahat. Samantala, balisa si Reynolds sa loob ng bahay. Humingi ng paumanhin si Jasmine sa pag-abala. Sinabi ni Reynolds na ayos lang at tinanong ang pakay niya. Tinanong ni Jasmine kung kilala niya si Bold. Kinumpirma ni Reynolds at sinabing veterano ito sa mapanganib na laban at bihirang masugatan. Kilala itong matibay at iginagalang sa guild. Tinanong ni Jasmine ang ugali nito. Sagot ni Reynolds, mabait at mahusay, at mahirap lampasan ang depensa nito. Ibinahagi ni Jasmine na inimbitahan siya ni Bold sa isang quest, ngunit nagtaka si Reynolds dahil may grupo ito. Nilinaw ni Jasmine na marami itong inaanyayahan kaya napaisip siya. Sinubukang hulaan ni Reynolds ang dahilan at tinanong ang opinyon niya. Sinabi ni Jasmine na baka naghahanap ng kapalit sa sugatang kasama, ngunit itinanggi iyon ni Reynolds dahil bihasa ang grupo. Idinagdag ni Jasmine na maaaring may alitan. Sumang-ayon si Reynolds at sinabing karaniwang dahilan iyon ng pagbuwag ng grupo. Pinaghinalaan ni Jasmine na ang quest ang sanhi. Inamin ni Reynolds na posible ngunit hindi dapat magpadalos-dalos. Pinayuhan siyang manatiling kalmado at patas bilang leader. Naalala ni Jasmine na madalas nitong tutukan si Alice, at kinabahan si Reynolds. Tumawa si Jasmine at sinabing magsasaliksik pa siya bilang leader. Sumang-ayon si Reynolds at hiniling na bantayan si Arthur. Pagkatapos, lumabas siya upang sumali sa training, ngunit katatapos lang ni Arthur at pagod na. Ngayon, si Adam naman ang nanita kina Helen at Angela dahil hindi rin sila nagpigil. Humingi ng paumanhin si Helen at sinabing nadala siya, habang sinabi ni Angela na hindi niya inaasahang ganoon kalakas si Arthur. Nagsorry rin si Duran, ngunit pinagalitan pa rin siya ni Eleanor. Halatang nag-aalala si Alice, ngunit kahit pagod ang lahat, inakala ni Reynolds na warm-up pa lang iyon. Masiglang sinabi ni Reynolds na siya na ang susunod, ngunit mariing tumanggi si Alice at sinabing tapos na ang training. Nadismaya si Reynolds, ngunit nang pilitin niya, binalaan siya ni Alice kaya napasuko siya. Lumapit si Helen kay Arthur at sinabing magpahinga muna siya. Sagot ni Arthur, ayos lang siya at tinanong si Jasmine. Ayon kay Reynolds, may sinisiyasat ito. Sinabi ni Alice na samahan niya muna sila, at pumayag si Arthur.
Minsan naiisip niya kung bakit ang dali at natural ng mga salitang iyon at kung kailan siya masasanay. Sa guild, naghahanap si Lucas ng maayos na quest ngunit walang pumasa sa kanya. May alok na pangongolekta ng halamang gamot, paghahanap ng nawawalang mana beast, at pagtulong sa mage sa paglipat, lahat tinanggihan niya. Naiinis pa siya nang banggitin ang paglilinis ng imburnal. Ipinaliwanag ng mga bantay na dahil sa dami ng nasawing adventurers, mas maingat na ang guild sa quests. Inisip ni Lucas na dahil ito sa mas mapanganib na mana beasts, ngunit sinabi niyang madali lang niya itong matatapos, at sinang-ayunan siya ng mga bantay. Nagreklamo si Lucas na gusto niyang sumabak sa malaking quest bago pumasok sa akademya, ngunit wala siyang makita. Dumating si Sean at nagsabing may alam siyang bagay na babagay sa kanya. Tinanong kung kilala niya si Bold. Nang kumpirmahin ni Lucas, ipinaliwanag niyang lihim itong nagre-recruit para sa raid sa isang hindi pa natutuklasang high-ranked dungeon nang hindi alam ng guild. Tiniyak ni Sean na madali siyang makakasali dahil sa lakas niya. Tutol ang mga bantay dahil delikado ang hindi aprobadong quest, ngunit pinatahimik sila ni Lucas at sinabing mas kapaki-pakinabang si Sean kaysa sa inaakala nila. Umalis siya agad, di pinansin ang pag-aalala ng mga bantay. Samantala, kasama ni Arthur ang ina at kapatid sa pamimili. Sinusubukan ni Eleanor ang mga damit. Nang lumabas itong nakakyut na suot, nanahimik si Arthur, ngunit nang asarin siya ni Alice, sinabi niyang cute ito. Nagtampo si Eleanor at bumalik sa loob. Hindi naunawaan ni Arthur ang mali, at sinabi ni Alice na kailangan pa siyang turuan sa ibang bagay bukod sa pakikipagsapalaran. Sinubukan siyang paalalahanan ni Alice sa pakay nila, ngunit lumabas muli si Eleanor na nakaibang damit. Ngayon, agad sinabi ni Arthur na maganda ito. Natuwa si Eleanor, kaya tinanong ni Alice kung iyon na ang susuotin sa kaarawan, at pumayag siya. Pinagnilayan ni Arthur na habang tumatanda, mas angkop ang maganda, ngunit hirap pa rin siyang unawain at iniisip na mas madali pang lumaban sa halimaw. Masayang sinabi ni Alice na pipili pa sila ng sapatos. Nagulat si Arthur dahil akala niya tapos na, ngunit ipinaliwanag na kailangan din ng sapatos, accessories, at ayos ng buhok. Napilitan siyang ngumiti at tumawa ng alanganin, na pagtantong wala siyang takas. Samantala, tinanong ni Vio si Tessia kung nakita na niya si Arthur. Sagot ni Tessia, muntik na ngunit may abala. Bago pa siya makapag-isip, sinabi ni Fifth na kung nakita niya ito, hindi sila nag-uusap ngayon. Agad sinabi ni Tessia na kapag naging reyna siya, ipapatapon niya ito. Sabi ni Vio, tila isa siyang tirano, at biro ni Fifth na pabilisin na ang revolusyon. Isinantabi iyon, nagreklamo si Tessia kung bakit hindi niya makita si Arthur dahil nami-miss niya ito. Sinabi ng mga kaibigan na baka hindi pa tamang oras. Ngunit iginiit niyang bilang prinsesa, dapat maayos ang lahat. Kaya sinabi ni Navio at Fifth na makikita rin niya ito at tiyak na nami-miss siya nito. Sapat na iyon para sumaya si Tessia, na ikinabahala nila dahil kahit simpleng salita ay nagpapagaan sa kanya. Tinanong ni Fifth kung may balita si Vian tungkol sa bagong quest. Nilinaw ni Tessia na kailangan pa nilang maghintay habang iniimbestigahan. Sinabi ni Vio na ayaw na niyang makasalubong muli ang kakaibang mana beast. Dagdag ni Fifth, iniimbestigahan na ito ng guild ngunit wala pang resulta. Hindi maintindihan ni Tessia kung bakit malaking issue ito dahil kaya naman niyang talunin ang kahit ano. Paalala ni Fifth na nakakalimot siya minsan sa posisyon niya. Habang nag-uusap, lumabas si Arthur mula sa tindahan kasama ang ina at kapatid, at napansin siya ni Vio. Ngunit paglingon ni Tessia, wala na siya. Tinitigan niya si Vio, na nagsabing nandoon talaga siya kanina. Samantala, palihim na pumasok si Arthur sa tindahan upang tingnan ang presyo ng dimensional rings. Gaya ng inaasahan, mahal ang mga ito kaya nag-alinlangan siya. Pumasok sina Angela at Helen, kaya humingi siya ng payo kung gaano kalaki ang espasyo ng pinakamura. Ayon kay Helen, ang 10 gold ay hindi pa kasya kahit ang pana niya. Naisip ni Arthur na walang silbi iyon, kaya nagtanong siya tungkol sa pinakamahal. Ipinaliwanag ni Angela na ang mamahaling rings ay kayang maglaman ng lahat para sa overnight camping, kaya mataas ang presyo. Sumang-ayon si Arthur. Habang nag-iisip, dumating ang ina at kapatid niya at nakita siya. Pinagalitan siya ni Alice sa pagtakas at pinaalalahanang tumulong hanggang matapos. Wala siyang nagawa kundi sumunod at tapusin ang pamimili. Pag-uwi, pagod na pagod siya.
Sinalubong siya ni Sylvie at tinanong ang nangyari. Ipinaliwanag ni Arthur na tungkol lang ito sa pamilya. Sinabi ni Sylvie na hindi niya masisisi sina Alice at Eleanor dahil sabik silang makasama siya. Nilinaw ni Arthur na alam niya iyon at nami-miss din niya sila. Isinantabi iyon, tinanong ni Sylvie kung kailan sila muling mag-a-adventure. Sagot ni Arthur, pansamantalang tigil dahil may kailangang ihanda. Sinabi ni Sylvie na madali siyang magutom at gusto na niyang umalis. Tinanong ni Arthur kung kulang ba ang pagkain, ngunit sinabi nitong hindi pagkain ang gusto, kundi mga bilog at kumikislap na bagay. Doon niya napagtanto na mana course ang hinahanap nito. Napaisip si Arthur na kailangan nilang bumalik sa pakikipagsapalaran dahil baka maubos ang pera. Ngunit naalala niyang 2 taon na ang lumipas at magtatapos na siya bilang adventurer bago pumasok sa Zyrus Academy. Malapit na ang oras, kaya marahil ito na ang huli niyang quest. Naisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Jasmine. Nagpasya siyang kausapin si Jasmine. Ngunit nang kumatok siya, ang ina at kapatid niya ang sumagot at pinapasok siya. Pagbukas ng pinto, napasigaw si Jasmine dahil ayaw niyang makita siya ni Arthur habang suot ang magandang damit. Nalito si Arthur, kaya ipinaliwanag ni Alice na gusto lang nilang suklian ang kabutihan ni Jasmine. Naalala ni Arthur na ayaw ni Eleanor tratuhing bata, kaya naisip niyang si Jasmine bilang matanda ay kabaligtaran. Kaya sinabi niyang maganda ito. Ngunit lalo lang napasigaw si Jasmine at tumakbo palayo, nahihiya. Naiwang litong-lito si Arthur. Ipinaliwanag ni Alice na nahiya lang ito. Hinabol niya si Jasmine at tinanong kung tatanggapin nito ang alok ni Bold. Sinabi ni Jasmine na hindi siya sigurado dahil nalaman niyang mag-isa lang itong kumikilos at wala ang dati nitong grupo. Idinagdag niyang kailangang maging maingat ang adventurers para mabuhay, kaya hindi na siya nagulat na humingi ito ng tulong. Napansin ni Jasmine na gusto ni Arthur tanggapin ang alok. Hindi niya itinanggi, ngunit nag-isip siya. Sa nakaraan niyang buhay, natutunan niyang umiwas sa panganib. Ngunit sa pagharap dito, nakatagpo siya ng bagong tao at karanasan. Napagtanto niyang ang pag-iwas sa panganib ay tila paglayo rin sa mundo. Sinabi niyang hindi pa siya sigurado, ngunit marahil ito na ang huli nilang quest. Dahil kakaunti ang matinong gawain mula sa guild, mas mabuting gawing makabuluhan kaysa mangolekta lang ng halamang gamot. Paalala ni Jasmine na ang buhay ang pinakamahalaga, ngunit umamin din siyang tama siya, nakababagot ang ganoong gawain. Kaya napagpasyahan nilang paghandaan ang huling misyon. Nagpasalamat si Arthur at umalis sila. Pagkatapos mag-impake, sinabi ni Sylvie na hindi siya sasama dahil ayaw niya sa mamasamasang kuweba. Binati niya sila ng swerte bago umalis. Samantala, ang misteryosong lalaki ay may binabalak gamit ang mahika, ngunit hindi ito lubos na gumana. Hindi siya nagulat dahil mahirap kontrolin ang ganoong kapangyarihan. Gayunman, sapat na raw iyon. Dahil malapit na ang hangganan ng operasyon, panahon na para sa huling hakbang. Biglang nagmulat ang isang di kilalang halimaw sa kailaliman ng dungeon, at nagningning ang pulang mga mata nito.